Good evening! Welcome! This is your show, This is your life, AGT, Anything Goes Topic, Season 8. episode 19. And today is March 27. 2026. And it's a Bible Friday. Yes, oo. Nag-Bible reading po tayo ngayon dahil hindi natuloy noong Tuesday. Importanteng inaasikaso si Anje, kaya ganun nga po. Yeah, pasensya na po, nakabertin that side. Okay lang yun, okay lang yun. Mahalaga yun, kaya... Yes, opo. At ngayon, maganda-ganda ang parang ang energy. Ewan ko Uy. tatabert. Maganda ang Oo naman. energy ang pakiramdam ko. Ayan. Ngunit ang energy natin in Yeah. retrospect ng mga pangyayari. Pero yun. Anyway, kamusta ka po, Tata Bert? Okay naman ako, okay naman. Nag-aalala, kahit na hindi dapat mag-alala, hindi sa sitwasyon kasi ng bansa natin, sa nangyayaring gulo, nakaka-apekto in a way no, sa mga bagay na iniisip natin ginagawa. Yan. Correct. Anyway, nalalapit yung ilan na ba yung membro natin na nandyan ngayon? Meron ako nakikita, Tata Bert, na 2,000. 2,000. Maya-maya natin magbanggitin yung tungkol sa ating activities, no? Opo. Anyway, dun sa 2,000 na nandiyan na yan, bukas nga pala, supposedly sa Sunday, ang Palaspas Day. Yeah. Walang healing noon. Bukas ang healing. So, magbe-bless po tayo ng mga palaspas ninyo bukas. Ay, thank you, Tata Bert. Oo nga. Grabe kasi magpa-Palm Sunday nga naman sa Sunday. At meron din akong gustong sabihin, no, doon sa mga, yung mga papalitan ninyo na palaspas nyo na yan, yung dati. Opo. Yung pagdi-dispose niyan, hindi basta-basta, no, huwag niyong itatapon sa basura. Either, ilibing nyo sa lupa, pwede putol-putulin nyo bago ilibing sa lupa, or sunugin ninyo. At yung ashes niyan, sa kanyo isaboy sa lupa o ilibing sa lupa. Ganun naman. Para pagbibigay respeto dahil kahit na sa loob ng isang taong kasi naging katulong-tulong natin sa ating bahay. Tama, oo. Kaya bigyan natin ng respeto ang pag-dispose dyan. Huwag basta-basta itatapon sa basura. Nako. Thank you, Tata Bert. Oo, kasi hindi naman siya yung ordinaryong gamit. Oo, hindi ordinaryo. Pag hindi na kailangan itatapon na lang. Huwag ganon. Yun. Thank you, Tata Bert. Ayan. Ayan, 4,000 na, Tata Bert. Uy! Batiin ko lang po ang mga 4,000 viewers natin. Mamita, good evening. Mamita. Tita Nati, Antonio. Good night. We miss you na, Tita Nati. Kailangan na pupunta dito. Pupunta siguro sa activity. Punta ka, diba? Para naman, di ba, maiba-iba naman ang nakikita mo. Miss Linda Omanya. Ayan. Tita Belen. Hi, Valenci. Kuya Joseph. Ayan. Kamusta kayo dyan? Parang uminit na, no, Tata Bert? Konti-konti, no? Nag-iba na yung Nag-iba na. ano ng panahon. Talagang Yes. summer na talaga. Yan. Oo nga, grabe. Yan. Oo nga, ilang araw na lang, April na rin. Naku. Namumblema nga yung mga farmers ngayon dun sa Isabela.
naghihintay sila ng kahit na konting ulan daw, kailangan daw ng mga pananim ngayon. Dati naman naghihintay ng araw dahil puro ulan. Ngayon naman naghihintay. Oo. Kinakailangan daw umulan kahit pa paano para sa mga pananim. Yes. Ano nga talaga? Hopefully, no, magkaroon nga. Ayan. Pag-pray natin po ang mundo, ang bansa, ang ekonomiya, lahat. Dahil hindi naman biro, di ba yung mga nangyayari ngayon? Yan, totoo yan. Yes. Ayan po. Ayun nga po, no, bukas, regular healing day pa, no? Aside from doon sa pag-bless ng palaspas, regular healing day pa bukas. Then, sa April 1st, which is Friday? No. Wednesday, half day lang po ang healing hanggang 12 o'clock lang. Hanggang 12 o'clock. At yung mga volunteers na pupunta ng center, wag po kayong nakaputi ha. Kahit na anong suot yung damit, wag lang nakaputi. Yes. Yan ang isang healing day na hindi tayo nagpuputi. Correct. Yung Wednesday na yan. Yeah. Then, April 2 to 4, yung ating Holy Week Retreat at ABFI activities dito sa center mismo. Oh, exciting. Alam niyo naman, marami tayong mga ginagawa dyan eh. Tama, Tata Bert. Ako, sana po talaga makapunta kayo, ha? Dahil every year, yun nga, lagi namin sa Tata Bert, iba-iba talaga ang may experience at matututunan. Then, Saturday, which is Black Saturday, yung tinatawag na Black Saturday, wala pong gamutan yan. Yeah. Ang healing will resume on April 8. Wednesday po yun. Okay. Thank you, Tata Bert, sa pagsabi ng schedule. Di ba, mag-post po kami ng schedule. Kung di ngayong weekend, mga early next week. Ayan. Ayan po. Okay. Thank you po sa ating pailaw. Ang ganda. Ang maaliwalas po ngayon sa studio. Salamat po sa mga ayos. Ayan. Ano pa bang mga balita, Tata Bert, na magaganda? Wala akong mapanood eh. Wala akong mapanood ng balita eh. May maraming ginagawa kasi. Opo. Okay lang, Tata Bert. Kamusta na, Tata Bert, yung cable mo po? Naayos na? Hindi pa. Unang-una. Unang-una, wala akong TV. Pinagawa mo rin, Tata? Hindi pa. Pinagahanda pa natin yung budget doon. Okay lang yan. Dadating yan. Darating yan. Yes. Batiin ko lang po si Tita Helen and si Miss Jos Caliano del Mundo. Ay. Yan. Okay. Kailan hindi ko maayos. Ah. Babagsak. Masyadong maliwanag. Mataas. Hindi mataas. Mataas. Pero hindi okay. Okay lang po. Okay lang. So, baka maayos. Opo, baka bumaba pa po. Ayan. May nabago po kasi dito sa studio natin, yung lighting nagkaroon ng pagbabago. Hindi namin pinapakialaman dahil hindi ho naman tayo expert sa mga ganung bagay. Baka lalong hindi maging maganda eh. Yes. So hayaan na natin ang ganyan. Anyway, okay naman po ata sa inyo dyan. Yes. Ayan. Okay po. So, tuloy po natin, Tata Bert, ang Yes, Ezekiel. Hoy, chapter Okay, sige. 14 Ezekiel na. Opo. Chapter 14 na tayo. Aba. Ayan. Okay po. Pagbasa mula sa libro ni Ezekiel, chapter 14. Ang hatol laban sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Minsan, pumunta sa akin ng ilang pinuno ng Israel upang magpasangguni kay Yahweh. Ang sabi naman sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ang mga ito'y nahumaling na sa Diyos-Diyosan at naibunsod sa kasamaan. Hindi ko sila tutugunin sa pagsangguni nila sa akin. Sabihin mo na lamang sa kanila na ipinapasabi kong huwag sasangguni sa mga propeta ang sino mang Israelitang sumasamba sa Diyos-Diyosan na naging dahilan ng patuloy nilang pagkakasala. Kapag sumangguni sila, tuwiran kong ibibigay sa kanilang sagot na nararapat sa marami nilang Diyos-Diyosan. Sa pamamagitan ng sagot kong ito, manunumbalik sa akin ang mga Israelitang ito na nakumaling sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan, i-take up muna natin yan. No? Mahalaga po ito eh. Hindi naman sa ayaw ng Diyos na harapin sila. Pero yung puso ng mga ito kasi, hati.
sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, at then pag nangangailangan sila, saka sila pupunta kay Yahweh, sa Diyos talaga. Parang hindi ayos. Ang gusto ni Yahweh, kung talagang sasangguni sila buong puso, buong puso, yung kanilang paggalang kay Yahweh. Ito kasi nahumaling na itong mga ito at nagkaroon na hindi magandang resulta sa kanila yung pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. May mga problema, kaya ganyan ang nangyari. Hindi mabigyan solusyon ng Diyos-Diyosan sinasamba nila yung kanilang problema. Tapos ngayon, saka sila lapit kay Yahweh, ang gusto ni Yahweh, maglinis muna sila. Yeah. Ayusin muna nila ang sarili nila bago sila humarap kay Yahweh. Yan. Thank you, Tata Bert. Verse 6, sabihin mo nga sa bayang Israel na ipinapasabi ko, magsisi na kayo at tigilan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat ako ang tuwirang sasagot sa sinumang Israelita o nakikipamayan sa Israel na sasangguni sa propeta habang siya ay malayo sa akin, at patuloy sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa kanyang kasamaan. Itatakwil ko ang ganoong uri ng tao. Gagawin ko siyang usap-usapan ng lahat at babala para sa iba. Sa gayon, hindi na siya mapapabilang sa Israel. Sa gayoy, makikilala ninyong ako si Yahweh. Tuloy po. Kapag ang isang propeta ay naakit magpahayag ng mali, ako ang dumaya sa kanya. Kung magkagayon, paparusahan ko siya at hindi na ibibilang sa aking bayan. Siya at ang sasangguni sa kanya ay paparusahan ko. Kung ano ang ipaparusa ko sa propeta, ay siya ko ring ipaparusa sa sinumang sasangguni sa kanya. Gagawin ko ito para hindi na lumayo sa akin ang Israel at hindi na sila magpakasama. Kung magkagayon, sila ay magiging bayan ko at ako naman ang kanilang Diyos. Ito ang sabi ni Yahweh ng Diyos. Dito sa verse 6, no? Sabihin mo nga sa bayang Israel na ipinapasabi ko, magsisi na kayo at tigilan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa mga sumunod na verses, sapagkat ako ang tuwirang sasagot sa sinumang Israelita o nakikipamayan sa Israel na sasangguni sa propeta habang siya ay malayo sa akin at patuloy sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at kanyang kasamaan. Itatakwil ko ang ganoong uri ng tao. Gagawin ko siyang usap-usapan ng lahat at babala para sa iba. Sa gayon, hindi na siya mapapabilang sa Israel. Sa gayoy, makikilala ninyo ako, si Yahweh. Dito, ipinapaliwanag talaga ng gusto ni Ezekiel. Base na rin sa naging pasabi sa kanya ni Yahweh na hanggat bari iwasan na ng tao talaga ang sumamba sa Diyos-Diyosan. Dahil wala namang nagagawang maganda sa kanila yun eh. Nakikita naman lang nagiging resulta, hindi sila natutugunan ng problema nila, hindi pa nagiging maganda ang takbo ng buhay nila. Sinusunod nila yung maling payo ng propeta sa kanila. Ayun ang ayaw-ayaw talaga ni Yahweh. Nagawain nila. Hanggat maaari sa kanila, kung mahal nila si Yahweh, kay Yahweh lang sila. Kita naman nila, na-experience naman nila na walang nagagawa ang mga propeta. Ang mga propeta na hinihingian nila ng payo at ang Diyos-Diyosan na sinasamba nila. Kapag ang isang propeta ay naakit, magpahayag ng mali, ako ang dumaya sa kanya. Kapag ang isang propeta ay naakit, magpahayag ng mali, ako ang dumaya sa kanya. Bakit ka? Kumbaga na-control niya, Tata Bert, para hindi siya magmukhang para hindi na siya lapitan ng mga Israelita. Ganun ba? Kapag ang isang propeta ay naakit magpahayag ng mali, ako ang dumaya sa kanya. Ay, ganito. Pag ang isang propeta ay nagpahayag ng mali, Opo. lumalabas na si Yahweh ang dumaya sa kanya.
Dahil si Yahweh, sinasabi nila na ang nagpayo na yon ay galing kay Yahweh. Dahil ang propeta, mouthpiece ni Yahweh. Yun, di ba? Oo. Yun ang ano. Yes, yes. Kaya naakit magpahayag ng mali, ako ang dumaya sa kanya. Yun ang sinasabi niya eh. Kung magkagayon, paparusahan ko siya at hindi na ibibilang sa aking bayan. Matinding ano yan, matinding kasalanan yan. Biro mo magbibigay ng payong mali ang propeta. Tapos pag masama naging resulta ang sasabihin niya, kaya galing yung payo na yan eh. Yan, di ba? Tama. Yan ang kinalabas dito. Oo. Pero pag maganda sa kanilang pandinig nila. Siya lang may kredito na yun. Yung daya. Siya at ang sasangguni sa kanya ay paparusahan ko. Yun, dalawa sila. Opo. Yung propeta at yung Diyos kung ano man. Pati humihingi ng payo na yun. Kung ano ang ipaparusa ko sa propeta ay siya ko rin ipaparusa sa sinumang sasangguni sa kanya. Dapat lang. Gagawin ko ito para hindi na lumayo sa akin ang Israel at hindi na sila magpakasama. Kung magkagayon, sila ay magiging bayan ko at ako naman ang kanilang Diyos. Ito nga ang sabi ni Yahweh ng Diyos. Yun. Ganun nga, no? Paparusahan niya yung sumasangguni sa propeta, pati yung false prophet na magbibigay ng payo. Kaya yan, gagawain ni Yahweh yan. Yan yung dalawa na yan ang parusahan bilang babala. Sa iba pa, na huwag silang sasangguni sa propeta na hindi naman tama ang sinasabi sa kanila. Tapos i-attribute na si Yahweh raw ang nagbigay ng payo na yon. Mali-mali yun talaga. At doon galit na galit si Yahweh. Yan. Thank you po, Tata Bert. Verse 12. Ang hatol ng Diyos laban sa Jerusalem. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, kapag ang isang bayan ay hindi naging tapat sa akin, paparusahan ko sila at babawasan ang kanilang pagkain. Patadalhal ko sila ng taggutom hanggang sa mamatay ang mga tao, pati hayop. Kung magkataong naroon sina Noe, Daniel at Job, sila lamang ang maliligtas dahil sa matuwid nilang pamumuhay. Kapag pinapasok ko sa isang bansa ang mababangis na hayop, sila'y uubusin ng mga ito. Ang dakong iyon ay magiging puok ng lagim hanggang sa ang lahat ay matatakot magdaan doon dahil sa mababangis na hayop. Sinusumpa kung wala akong ititira isa man sa kanila. Magkataon mang naroon sina Noe, Daniel at Job, sila lamang ang maliligtas. Ngunit hindi nila maililigtas isa man sa kanilang mga anak. Kapag pinadalhan ko ng tapak ang isang bansa, silang lahat ay aking papatayin, pati mga hayop. Kung magkataong naroon sina Noe, Daniel at Job, sila lamang ang maliligtas. Wala silang maisasama isa man sa kanilang mga anak. Ako ang buhay na Diyos, sabi ni Yahweh. Kapag ang isang bansa ay pinadalhan ko ng salot at binuhos ko roon ang aking matinding galit, mamamatay silang lahat, pati mga hayop. Ako ang buhay na Diyos, sabi ni Yahweh. Naroon man sina Noe, Daniel at Job, hindi rin nila maililigtas kahit isa sa kanilang mga anak. Sila lamang tatlo ang maliligtas, pagkat matuwid ang kanilang pamumuhay. Pinapasabi nga ni Yahweh, ano pa ang maaaring asahan ng Jerusalem kapag nilipol ko ang lahat ng naroon sa pamamagitan ng digmaan, tagutom, mababangis sa hayop at salot na siyang apat na paraan ng aking pagpaparusa? Sakali mang may makaligtas, aalis sila sa Jerusalem. At kung makita mo ang paraan ng kanilang pamumuhay, sabihin mong angkop lamang ang pagpaparusang itinataw ko. Mawawala ang panghihinayang mo kapag nakita mo ang masamang paraan ng kanilang pamumuhay at sasabihin mong may sapat akong dahilan sa gayong pagpaparusa sa kanila. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dito nagbanggit si Yahweh ng mga sitwasyon na may malalagay ang tao. Sinabi niya, Ezekiel, anak ng tao, kapag ang isang bayan ay hindi naging tapat sa akin, paparusahan ko sila at babawasan ang kanilang pagkain.
Padadalhan ko sila ng tagutom hanggang sa mamatay ang mga tao. Pati hayop, kung magkataong naroon sina Noe, Daniel at Job, sila lamang ang maliligtas dahil sa matuwid nilang pamumuhay. Ito yung sitwasyon na nakagawa ng kasalanan ng Israel. Matinding kasalanan, hindi sila naging tapat kay Yahweh. Paparusahan sila ni Yahweh at yung pagkain nila ay babawasan. Magkakaroon ng tagutom at syempre pati ang mga tao at pati ang mga hayop ay maapektuhan, mamamatay. Kahit na nandoon yung tatlong tao na mabubuti. Righteous na mga tao kasi itong si Noel, Daniel at Job. Hindi ibig sabihin na porke nandoon yung tatlo na ito, masasave na ang mga taong ito. Ang masasave lang na tangi ay sina Noe, Daniel at Job. At yung mga taong ito na hindi naging maayos, hindi naging tapat kay Yahweh, ay mamamatay. Ito pang isang sitwasyon. Kapag pinapasok ko ang isang bansa, ang mababangis na hayop, sila'y uubusin ng mga ito. Ang dakong iyon ay magiging puok ng lagim hanggang sa lahat ay matatakot. Magdaan doon dahil sa mababagis na hayop. Isinusumpa kong wala akong ititiraman sa kanila. Ito naman ang sitwasyon na dahil nga sa kasalanan ng Israel, papapasukin doon yung mababangis na hayop upang patayin yung mga tao. Ang dakong yun ay magiging puok ng lagim hanggang sa ang lahat ay matatakot magdaan doon dahil sa mababangis na hayop. Kahit na raw nandoon muli yung tatlo na righteous, sina Noe, Daniel at Job, sila lang ang maliligtas. Pero yung mga pati yung mga nakagawa ng kasalanan na yung mamamatay, pati ang kanilang mga anak. O, hindi rin maliligtas ang kanilang mga anak. Masasama rin yung mamamatay. Ito pa ang isa, pangatlong sitwasyon. Kapag pinadalan ko ng tabak ang isang bansa, meaning gera yan, tabak silang lahat ay aking papatayin, pati mga hayop. Kung magkataong naroon sila Noe, Daniel at Job, sila lamang ang maliligtas. Wala silang maisasama isa man sa kanilang mga anak. Ako ang buhay na Diyos, sabi ni Yahweh. Eto, pinadalhan ng tabak yung isang bansa. Ibig sabihin ng tabak, gera po yan. War. No? Mamamatay yung mga tao doon. Pati mga hayop. Kahit na nandoon si Noe, Daniel at Job, mamamatay pa rin yung mga tao. Pati kasama na, pati yung kanilang mga anak. Mamamatay rin ang mga iyon, maapektuhan din. Okay. Ang ikaapat, kapag ang isang bansa ay pinadala ko ng salot at ibinuhos ko roon ang aking matinding galit, mamamatay silang lahat, pati mga hayop. Kahit na nandoon din sila Noe, Daniel at Job, hindi rin sila maililigtas. Sila Noe, Daniel at Job lang ang maliligtas. Kahit isa sa mga anak ng mga tao doon, ay mamamatay rin. Yung tatlo lang ang maliligtas, sila Noe, Daniel at Job, dahil naging righteous ang mga taong ito. Ipinapasabi nga ni Yahweh, ano pa ang maaaring asahan ng Jerusalem kapag nilipol ko ang lahat ng naroon sa pamamagitan ng digmaan, tagutom, mababangis na hayop at salot na siyang apat na paraan ng aking pagpaparusa. Sakali mang may makaligtas, aalis ang mga ito sa Jerusalem. At kung makita mo ang paraan ng kanilang pamumuhay, yung talagang silang naghirap ng gusto, mawawala ang paghihinayang mo na bakit nangyari sa kanila ito dahil nararapat lang yung inabot nilang parusa dahil sa grabing ginawa nila kay Yahweh na nagresulta upang makagawa rin ng hindi maganda ang mga taong ito na sumamba sa Diyos-Diyosan sa kanilang kapwa. Yan. Okay. Thank you po, Tata Bert. Ayan po. Tapos na, chapter 15. Chapter 15. Itinulad sa baging naligaw ang Jerusalem. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ano ba ang kahigtan ng puno ng ubas?
kaysa punong kahoy sa gubat. Mayroon ba itong ibang mapagkagamitan? Maaari ba itong gawing tulos o sabitan ng kagamitan? Hindi. Hindi. Ito ay panggatong lamang. At kung masunog na ito'y wala ng silbi. Kung noong buo pa ito ay wala ng mapaggamitan, gaano pa kung uling na? Lalong wala ng gamit. Kaya naman pinapasabi ni Yahweh, kung paano ang baging ay kinukuha sa gubat upang igatong, gayon ang gagawin ko sa mga taga-Jerusalem. Tatalikuran ko sila. Makatakas man sila sa apoy, ito rin ang papatay sa kanila. At makikilala ninyo ako si Yahweh kapag naparusahan ko na sila. Ang lupaing iyon ay gagawin kong puok ng lagim pagkat hindi sila naging tapat sa akin. Ito po ang salita ng Diyos. Okay, sila pala yun. Opo. Salamat sa dito ay ikinumpara ni Yahweh ang mga tao na tumalikod sa kanya sa baging naligaw. Ang baging naligaw kasi ay wala na halos sa wala nang paggagamitan kung nasunog na. Meaning nakagawa na hindi maganda. Nararapat lang na mapuksa ito sa pamamagitan ng apoy, susunugin. Wala nang silbi. Kung noong buo pa ito ay wala nang mapaggamitan, gaano pa kung uling na? Lalo nang walang gamit. Doon inihalin tulad ni Yahweh yung mga tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Wala nang aasahan sa kanila. Kumbaga saan, nalulung na sila sa paggawa ng kasamaan. Dahil na rin sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Kaya ang nararapat sa kanila, maparusahan na. Masusunog, something like that. No? Basta importante, maparusahan na sila hanggang maghirap, mamatay. Ganun. Yun ang nararapat. Yun ang karapat-dapat lang na parusa sa kanila. Okay? Okay. Thank you po, Tata Bert. May iksi lang pa rin. Silang po. Yan. Sa 16 na po tayo. Ang kawalang katapatan ng Jerusalem. Sinabi pa sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mo ang pinapasabi ni Yahweh na kanyang Diyos. Ikaw ay mula sa Kanaan. Amoreo ang iyong ama at Hitea ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni kinuskos ng asin, ni binalot ng lampin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lamang naawa sa iyo. Basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Take up na natin yan. Opo. Sinabi pa sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Meaning yung pagtalikod nila kay Yahweh. Gumawa sila ng matinding kasalanan na at sumamba pa sila sa Diyos-Diyosan. Sabihin mong ipinapasabi ni Yahweh na kanyang Diyos, ikaw ay mula sa Kanaan. Kalabang kasi ng Israel ang Kanaan. At ang karamihan sa Kanaan na ito, parang hindi Hudyo. Parang sa Amoreo ang iyong ama at Hetea ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni kinuskos ng asin, ni binalot ng lampin. Meaning, Amoreo, Amorites, at Heteo itong Hittites. Ang mga ito ay lahi din ng Kanaan eh. At ang Kanaan kasi, kalaban ng Israelian. Madalas na kalaban nila yan. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni kinuskos ng asin na binulot ng lampin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawain. Wala man lamang naawa sa iyo, basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Meaning na walang nag-ayos sa kanila.
Parang nagugulan ako. Ikaw ay mula sa Kanaan. Pag sinabi kasing ikaw ay mula sa Kanaan, tapos ang iyong ina ay Amoreo, Amorite yan, at ang Hetea, Hittite yan, ang iyong ina. Ikaw ay isinilang hindi ka pinutulan ng puso, ni pinaliguan, ni kinuskos ng asin na binalot ng, ibig sabihin hindi inalagaan ng husto. Dahil nga, ang sinasamba nitong mga ito ay hindi si Yahweh. Ang sinasamba nila ay Diyos-Diyosan. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Kung baga sabi, hindi naging maayos ang paglaki ng mga ito. Wala man lamang naawa sa iyo, basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Something like that, no? Parang hindi ko pa naipaliwanag ng gusto, di ba? Babalikan natin yan. Pero hindi ko naisip, Tata Bert, na gano'n ang gano'n yung nangyari sa kanya. Yan, verse 6 po. Nadaanan kitang kakawag-kawag, Sa sarili mong dugo. sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging ganap na dalaga. Malusog ang iyong dibdib. Mahaba ang iyong buhok, ngunit ikaw ay hubot-hubad. Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka. Meaning, kakawag-kawag sa sarili na sa hindi magandang sitwasyon. Pero, sinabihan ni Yahweh na huwag mag-alala at lalaki ka. At tulad ng mga halaman sa parang. Ibig sabihin ay mabubuhay at lalaki ka. Lumaki ka nga, yun, naging maayos na. Most probably dahil sa tulong ni Yahweh. Lumaki ka nga at naging ganap na dalaga. Malusog ang iyong dibdib, mahabang iyong buhok, ngunit ikaw ay hubot-hubad. Masyadong patalingag atong ano na ito. Lumaki ka nga at naging ganap na dalaga. Naging maayos yung pakiging bakit dalaga? Di ba, Tata Bert, may mga nabasa tayo last, di ko alam kung anong book po yun. May nabasa tayo na ginagamit ng Diyos, kino-compare niya talaga sa babae, di ba, ang mga Israelita. Mga Israelita. O parang siyang may tula pa nga dun na parang nanliligaw, yung parang gano'n, na ihirahan tulad kita na parang aking mamahalin, parang gano'n. May naalala po akong gano'n. Pero may, dito, mahabang iyong buhok, Ngunit ikaw ikaw, ay hubot-hubad. Meaning, baka, walang proteksyon. Opo, pwede. Kaya nakuha ko na. Napalaki siya ng maayos, no? Pero, dahil hindi si Yahweh, ang kanilang dinidiyos, lumaki silang hubot-hubad. Walang proteksyon sa katawan. Dahil magkakaroon ko lang ng proteksyon sa katawan pagka malapit ka at si Yahweh ang iyong dinidiyos. Pag iba, wala ka talagang protection. Hubot-hubad ka. Yun. Ay, nakuha rin. Tama po yun. Di ba? Yan. Ito na po, verse 8. Nang madaanan kitang muli, nakita kong ikaw ay handa ng umibig. Kaya ibinalabal ko sa iyo ang aking kasuotan upang matakpan ang iyong kaubalan. Tama tayo. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan. Nakipagtipan ako sa iyo, at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita. Nilinis ko ang dugo mo sa katawan at pinahiran kita ng langis. Dinamtan kita ng may magagandang burta at sinuotan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na seda. Sinuotan kita ng pulsera sa magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at sa tenga. Ilong. Sa kanila. Pinutungan kita ng isang magandang korona. Naggayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo'y pinong lino, piling seda at telang nabuburdahan ng maganda. Ang pagkain mo'y yari sa pinakamainam na harina.
pulot pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan, sapagkat lalo itong pinatingkad ng mga palamuting iginayak ko sa iyo. Yan, diyan muna tayo. At dito, nang madaanan kitang muli, nakita kong ikaw ay handa ng ubibig. Meaning, handa ng parang ano ba ito? Mag-commit na ito. Oh, parang kay Yahweh. Oo, parang nag-ano na siya kay Yahweh. Kaya and considering si Yahweh na ang kanyang dinudyos, andyan na yung protection ni Diyos. Ibinalabal sa kanya ang kasuotan ni Yahweh. Meaning, protective, nasa protective custody na siya ng Diyos. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan. Totoo naman. Pag under protective custody ka na ng Diyos, lahat ng protection, lahat ng magandang bagay mapapasayo. Madadamitan ng gusto, mababalot siya ng mga pinong lino at damit na seda. Masusuotan siya ng pulseras. Nagaganda ang kanyang kabuhayan Nagaganda ang kanyang sitwasyon. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tenga, yung sa ilong. Oo. Pinutuhan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo'y pinong lino, piling seda. Meaning, yung magiging katayuan mo ay magiging maganda. Lahat ng pangangailangan mo, masusuportahan ka dahil nga kay Yahweh ka nakasandig. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan sapagkat lalo itong pinatingkad ng mga palamuting iginayak ko sa iyo. Ang parang binabanggit na ano dito yung Israel mismo Apo. Nakilala ang Israel Yes. sa ibang mga bansa at maraming hunganga dito. Number 50 na. Thank you, Tata Bert. Ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Kaya nung humaling ka sa kahalayan at ang sarili mo'y ipinaangkin sa lahat ng makita mo. Hinubad mo ang bahagi ng iyong kasuotan. Ginamit sa pagtatayo ng altar sa mga purol. At doon mo isinagawa ang iyong kahalayan. Wala pang nangyayari tulad nito at wala nang mangyayari pa sa hinaharap. Hinubad mo rin ang ilan sa magagandang alahas na ginto at pilak na ibinigay ko sa iyo at ginawang larawan ng mga tao na iyong sinamba. Tignaw. Binalot mo ito ng balabal mong puno ng magagandang burda at ginamit mong papangong aking langis at insenso. Tinustusan kita ng pinakapinong harina, langis at pulot-pukyutan, ngunit pati tinapay na ibinigay ko sa iyo ay inihandog mo sa kanila. Ang mga anak na ipinagkaloob ko sa iyo ay inihandog mo rin sa iyong Diyos-Diyosan. Hindi ka pa nasiyahan. Pinatay mo pati aking mga anak at sinunog bilang handog sa iyong Diyos-Diyosan. Totoo. Nang gawin mo ang mga kasamaang ito at ang iyong kahalayan ay hindi mo na naisip ang kalagayan mo noong bata ka, hubad at kakawag-kawag sa sariling dugo. Yan muna tayo. Maganda itong ano nito. Oo nga, Tata. Ramdam mo yung ano niya. Oo. Ngunit naging palalo ka. Yun nga. Doon nagkaroon siya ng covenant. Ang Israel doon sa Diyos, naging maganda ang sitwasyon. Dahil binabaan din sila ng 10 utos na sinusunod nila. Naging maganda ang kabuhayan ng mga taga-Israel noon o ng Israel mismo. Pero dumating yung pagkakataon na sinuway na nila si Yahweh. Hindi na nila sinusunod yung covenant. At ang mas matinding ginawa nila, sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Yung mga alahas nila, yung mga ginto na dati naging palabuti sa kanila nung sila pa naging natanggap nila dahil sa kanilang paglilingkod kay Yahweh, yun mismo ang sinunog at gumawa ng imahe ng Diyos-Diyosan na sinasamba nila. Hinubad mo rin ang ilan sa magagandang alahas na ginto at pilak, ibinigay ko sa iyo, ginawang larawan ng mga tao na iyong sinamba. Yung ginawa nilang Diyos-Diyosan.
Binalot mo ito ng balabal mong puno ng magandang borda at ginamit mong pabango ang aking langis at insenso. Yung mga na ipagkaloob ni Yahweh sa kanya. No, nung sumasamba pa siya, nung tinalikuran niya si Yahweh, etong mga gamit na ibinigay sa kanya ni Yahweh noon na nakamtan niya nung naglilingkod pa siya kay Yahweh, ay siyang ginamit naman dito sa Diyos-Diyosan. Pati yung mga anak na ipinagkaloob sa kanila ni Yahweh. Eh, may mga Diyos-Diyosan na gano'n na ino-offer nila yung buhay ng kanilang anak. Worse, sinusunog pa nila. Merong hari ng Juda na gumawa niya. Si, ano pangalan itong hari? Si Manase. Si Manase yung hari na gumawa niya. Sinunog yung anak at inoper sa Diyos-Diyosan. Dati napakaganda naging maganda ang kanilang kalagayan, pero muli silang nahubdan at nabalik sa sitwasyon na kakawag-kawag sa sariling dugo nung humiwalay sila kay Yahweh at pinarusahan. Thank you po. Verse 23, sinabi ni Yahweh, kahabag-habag ang kasasapitan mo. Pagkat bukod sa mga kasamang iyon ang nagawa, nagpatayo ka pa ng nakaarkong altar at nagpagawa ng mataas na entablado sa bawat plaza. Nagpagawa ka ng mataas na entablado sa mga panulukan ng daan at doon mo ipinangkin ang iyong kagandahan sa bawat magdaan. Maraming beses mo itong ginawa. Maraming ulit ka rin nagpaangkin sa Ehipto, ang makasanlibutan mong kapitbansa, kaya labis akong nagalit sa iyo. Dahil dito, paparusahan kita. Babawasan kong iyong mana. Ipapasakop kita sa mga Filisteo, ang mga taong namumuhi sa iyo. Sila may muhi sa mahalay mong gawain. Paliwanagin natin. Sinabi ni Yahweh, kahabag-habag ang kasasapitan mo, pagkat bukod sa mga kasamaang iyong nagawa, nagpatayo ka pa ng nakaartong altar at nagpagawa ng matataas na entablado sa bawat plaza. Ganon. Nung sumamba na ang Israel o mga Israelita sa Diyos-Diyos at pinagawaan pa nila ito ng magarbong mga altar. Tapos may mini templo pang ginawa ng entablado sa plaza para kitang-kita ng maraming tao. Nagpagawa ka ng mataas na entablado sa mga panlulukan ng daan. At doon mo ipinaangkin ang iyong kagandahan sa bawat magdaan. Meaning, ipinakita mo yung talagang pagdasal mo sa Diyos-Diyosan ng mga ito. Maraming ulit ka rin nagpaangkin sa Ehipto. Ipinagmamalaki ng mga taga-Juda noon ang Ehipto. Tinalikuran nila si Yahweh at yung kultura ng Ehipto ang gusto nilang matutunan. Pati yung mga Diyos-Diyosan ng mga taga-Ehipto. Ginawa nila yan eh. Ang makasanlibutan mong kapitbansa, kaya labis akong nagalit sa iyo. Dahil kasama na rin pati pag-ano sa Diyos-Diyosan. Dahil dito, paparusahan kita. Babawasan ko ang iyong mana. Ipapasakop kita sa mga Pilisteo. Karnal nilang kaawayan, Pilisteo. Ang mga taong namumuhi sa iyo, sila may muhi sa mahalay mong gawain. Yan. Thank you po. Dahil sa iyong kawalang kasiyahan, napaangkin ka rin sa taga-Assyria. Hindi ka pa nasihan dito. Maraming beses mo ring ipinaangkin ang iyong katawan sa bansang Kaldea, ang lupain ng mga ngalakal. Ngunit hindi ka pa rin nakontento rito. Naging talamak na ang iyong kasamaan. Nagawa mo ang mga bagay na itong angkop lamang gawin ng isang babaeng makapal na ang mukha dahil sa kasamaan. Nagpatayo ka ng nakaarkong altar sa mga panulukan ng daan at ng mataas na tayuan sa bawat plaza. At masahol ka pa sa babaeng bayaran sapagkat kung minsay, ikaw pa ang nagbabayad sa umaangkin sa iyong kagandahan. O babaeng mga ngalunya, mas gusto mo pang pasiping sa iba kaysa iyong asawa.
Ang mga lalaki nagbabayad sa mga babaeng bayaran, ngunit iba ka. Ikaw pa ang nagbabayad sa sino mang gusto mong umangkin sa iyo para lamang magawa mo ang iyong kahalayan. Kabaliktaran ka ng babaeng bayaran. Hindi ikaw ang hinahanap, ikaw ang naghahanap. Hindi ka nagpabayad, ikaw pa ang nagpabayad. Grabe ka talaga. Oh, may word na pala na grabe. Grabe ka talaga. Grabe. May grabe na talagang word. Grabe. Naging talamak na ang iyong kasamaan. Dahil nga yan sa pagsamba ng mga taga-Israel sa Diyos-Diyosan. Nagawa mo ang mga bagay na itong angkop lamang gawin ng isang babaeng makapal na ang mukha dahil sa kasamaan. Yung ginagawa nga nila dahil sa kasamaan nga, dahil sa pagtalikod nila kay Yahweh, naging parang babaeng bayaran sila Nagpatayo ka ng nakaarpong altar sa mga panulukan ng daan at ng mataas na tayuan sa bawat plaza para nakikita yung ibinabando ng mga taga-Israel noon na hindi na nga si Yahweh ang kanilang dinidiyos. At masahol ka pa sa babaeng bayaran sapagkat kung minsay ikaw pa ang nagbabayad sa umangkin sa iyong kagandahan. Ayun parang bayarang babae. Dahil may ibang bansa kasing sumakop Opo. So kinuha yung kanyang kayamanan na siya pa ang nagbayad sa pamamagitan ng pagkumpiska ng babaeng nung bansang sumakop sa kanila. Kinuha yung kanilang mga ari-arian. O babaeng mga ngalunya, mas gusto mo pang pasiping sa iba kaysa iyong asawa. Kita mo na. Dito, asawa kasi ng mga taga-Israel na may tuturing na masasabi si Yahweh. Ang problema, nagpaasawa sila sa iba sa ibang Diyos-Diyosan. Sinakop sila, naging dahilan to upang masakop sila ng ibang bansa. At kinumpis ka nga, bilang warlot, yung mga kayamanan nila. At sa sino man gusto mong umangkin sa iyo, para lamang magawa mo ang iyong kahalayan. Kabaligtaran ka ng babaeng bayaran. Hindi ikaw hinahanap, ikaw ang naghahanap. Hindi ka nagbabayad, ikaw pa ang nagbabayad. Meron ditong nabasa na Ano po yung Kaldea. Ito. Kaldea. Verse 28, balik tayo, no? Dahil sa iyong kawalang kasiyahan, napaangking ka rin sa taga-Assyria, isang bansa yan na sumakop sa Israel. Hindi ka pa nasiyahan dito. Maraming beses mo ring ipinaangkin ang iyong katawan sa bansang Kaldea. Yung Kaldea, yan po ang Babylonia. Ang lupain ng mga mangangalakal. Ngunit hindi ka pa rin nakontento dito. Yan. Yung gusto ko lang mabigyan ng yung Kaldea kasi. Ano yan Ano po? Babylonia yan Okay po. Kaldis yan, Kaldis. Babylonia or Kaldis. Or Kaldea. Yan. Thank you, Tata Bert. Sige pa, 35. Ang layo naman sa Babylonia. Pero yan ang tignan mo. Kaldea o Kaldis. Chaldes. Yung unang-unang pangalan. Yung tawag minsan na interchange na Babylonia, Kaldea o Kaldea. Yan. Alam ni Tata Bert. Diyan kasi pinanganak si yung tatay ni Abraham. Si Tara sa Ur of the Chaldees. Wow. Ur, Babylonia. Babylonia. Diyan galing si Abraham. Wow. Ur of the Chaldees. Doon bumiyahe, pinapapunta siya sa Kanaan noon. Hindi umabot sa Kanaan yung tatay niya. Yung tatay niya, pare ng Diyos-Diyosan. Tatay ni Abraham. Naalala ko. Kasi tama ba, Tata Bert, siya yung maraming, yung parang ginawa, naalala ko. Tama. Opo, diba? Opo, naka-display. Naalala Tama ko. po. Yun. Hindi ako maano sa Binasag din. Binasag niya. Binasag ni Abraham yun. Dali na, diba? Si Tera. Tama si Tera. Yun, siya pala yun. Yun, Thank you, tatay Tata Bert. Naalala ko din. Yun. Ayun po. Tuloy pa natin, verse Okay. 35. Ang hatol ng Diyos sa Jerusalem. Kaya nga, babaeng ubod ng sama, dinggin mo ang salita ni Yahweh. Ito ang kanyang pinapasabi. Winaldas mo ang iyong ari-arian.
Inilagay mo ang iyong sarili sa kahiya-hiyang kalagayan dahil sa pagiging mahalay. Sumamba ka sa mga Diyos-Diyosan. Pinatay mo at inihandog sa mga ito ang iyong mga anak. Kaya, titipunin ko laban sa iyo ang lahat ng naging mangingibig mo, maging mga minamahal o maging kinapupuotan mo. Sa harap nila'y huhubaran kita upang malagay ka sa matinding kahihiyan. Hahatulan kitang tulad sa isang babaeng taksil sa asawa at berdugo ng sariling mga anak. At sa tindi ng galit ko sa iyo, paparusahan kita ng kamatayan. Ibibigay kita sa kanila. Gigibain nila ang mga altar mong nakaarko at ang mataas na entablado. Huhubaran kanila ng iyong kasuotan at alahas. Kaya tiiwan kanilang hubot-hubat. Ipadudumog kanila sa makapal na tao. Babatuhin kanila at ipatatagtad sa tabak. Susunugin nila ang iyong mga bahay at paparusahan sa harapan ng kababaihan. Mapuputol na ang iyong kahalayan at ang pag-upa para lang angkinin ka. Ganyan ko ay pararanas sa iyong aking matinding galit, bunga ng panibughok. Sa gayon, mapapawi ang aking galit at papayapa na ang aking kalooban. Hindi mo na naalala ang kalagayan mo noong ikaw ay bata. Bagkus ay ginalit mo ako ng lubusan dahil sa iyong kasuklam-suklam na gawain. Kaya naman, pagbabayarin kita ng husto. Ganda nitong ano nito. Opo. Ang hatol ng Diyos sa Jerusalem. Kaya nga babaeng ubod ng sama, yung kasi ang tawag ni Yahweh. Dito sa ano nito, tinawag na babae ang Jerusalem. Dinggin mo ang salita ni Yahweh. Ito ang kanyang pinapasabi. Winaldas mo ang iyong ari-arian. Meaning kung anuman yung pagmamahal na ibinigay ni Yahweh nung si Yahweh pa ang kanilang sinasamba, ni Diyos, nabaliwala yan. Inilagay mo ang iyong sarili sa kahiyahiyang kalagayan dahil sa pagiging mahalay. Dahil iba na nga ang sinambang Diyos o Diyos-Diyosa na ang sinasamba ng mga taga-Israel dito sa panahon na ito. Sumamba ka sa mga Diyos-Diyosan. Pinatay mo at inihandog sa mga ito ang iyong mga anak. May mga pagsamba kasi na ginawa ang hari, ang naging hari ng Juda noon, na pati ang anak iniaalay, ginagawang offering sa Diyos-Diyosan. Kaya titipunin ko laban sa iyo ang lahat ng naging mangingibig mo. Maging mga minamahal o maging kinapupuotan mo, yung mangingibig dito, meaning yung mga bansa na interesado sa kukin o interesadong magkaroon ng business sa Juda o sa Israel noon. Maging mga minamahal o maging kinapupuotan mo, yung mga nagagalit dito na ibang bansa o galit ang Israel sa ibang bansa o yung mga kakampi ng Israel, binamahal niya. Sa harap nila, huhubaran kita upang malagay ka sa matinding kahihiyan. Huhubaran meaning, talagang gigibain ng gusto ang Israel dito, lalo na yung Juda. Huhubaran lahat ng kayamanan, lahat ng ari-arian ng Juda, mawawala sa kanila yan. Mahuhubaran sila ng gusto. Pati yung mga templo, yung mga bahay nila, magigibang lahat yan. At sa tindi ng galit ko sa iyo, sabi ni Yahweh, paparusahan kita ng kamatayan. Marami kasi ang mamamatay talaga. Ibibigay kita sa kanila. Gigibain nila ang mga altar mong nakaarko at ang mataas na entablado. Huhubaran kanila ng iyong kasuotan at alahas. Kaya't iiwang kanilang hubad. Giba talaga ng gusto ang Juda. Ang Jerusalem, pati ang templo, naguho yan. Ipadudumog kanila sa makabal na tao. Babatuhin kanila at ipatatagtad sa tabak. Yung gera yan na naman. Diyan na naman yung tabak. Nang ibig sabihin, digmaan. Ilang digmaan kasi talaga ang sumira sa Juda at sa Israel. Susunugin nila ang iyong mga bahay at paparusahan sa harapan ng kababaihan. Mapuputol ng iyong kahalayan at ang pag-upa para lang angkinin ka.
ganyan ko ipararana sa iyo ang aking matinding galit, bunga ng panibugho. Dahil nga ang mga taga-Israel ay nag-iba ng kanilang sinasamba, hindi na kay Yahweh kundi sa mga Diyos-Diyosan. Sa gayon mapapawi ang aking galit at papayapa na ang aking kalooban. Hindi mo na naalala ang kalagayan mo nung ikaw ay bata. Bagkus ay ginalit mo ako ng lubusan dahil sa iyong kasuklam-suklam na gawain. Kaya naman, pagbabayarin kita ng husto. Yan ang nangyari sa Israel. Dahil sa sobrang galit ni Yahweh, talagang winalis ng husto, giba ng husto. Wasak na wasak ang Israel ito. Yan, kaya hubot-hubad. Hubot-hubad. Talagang wala ka ng ano. Kung ano ang puno ay siyang bunga. Dahil sa iyong kahalayang ito at sa kasuklam-suklam mong gawain, ilalapat sa iyo ang kasabihang kung ano ang puno ay siyang bunga. Ang iyong ina ay isang Hetea at isang Amoreo naman ang iyong ama. Itinakwil ng iyong inang asawa niya at mga anak. Ganoon din ang ginawa ng mga kapatid mong babae. Tinakwil ang asawa at mga anak. Ang Samaria na siyang nakatatanda mong kapatid, pati na kanyang sakop ay nasa gawing hilaga mo. Sa gawing timog naman, ang Sodoma na siya mong kapatid na bata, pati na kanyang nasasakupan. Hindi ka pa nasiyahang tumulad sa kasamaan ng iyong mga kapatid. Mas masama ka kaysa kanila. Ano yung muna natin? Sige po, no problem. Dahil sa iyong kahalayan, ito at sa kasuklam mong gawain, ilalapat sa iyo ang kasabihang kung ano ang puno ay siyang bunga. Ang iyong ina ay isang Hetea, Hittite, at isang Amoreo naman ang iyong ama, yung Amorites. Itinakwil ng iyong ina ang asawa niya at mga anak. Ganon din ang ginawa ng mga kapatid mong babae. Itinakwil ang asawa at mga anak. Ang Samaria na siyang nakatatanda mong kapatid, pati ng kanyang sakop ay nasa gawing hilaga mo. Ang Samaria kasi, yan ang capital ng Northern Israel. Kaya nakatatanda mong kapatid. So talagang kapatid ng ng Judah, ng Benjamin, di ba? Ang Samaria na siyang nakatatanda mong kapatid, pati ng kanyang sakop ay nasa gawing hilaga mo. Sa gawing timog naman, ang Sodoma. Yan ang Sodoma at Sodoma at Gomora. Na siya mong kapatid na bata. Pati ng kanyang nasasakupan. Hindi ka pa nasiyahang tumulad sa kasamaan ng iyong mga kapatid. Mas masama pa kaysa kanila. Ang Samaria kasi, kapatid niya, hindi rin naging magandang dahil din sa Diyos-Diyosan. Katulad di kaya sinasabi na ang ina, Hetea at Amoreo yung dahil din nag-aadori sa mga Diyos-Diyosan ng mga iyan Ang Sodoma, ganun din. Kaya nga binasag ng Diyos yan dahil naging masama na ang tao dahil na rin sa Diyos-Diyosan. Hindi ka na pa nasiyahan tumulad sa kasama ng iyong mga kapatid. Mas masama ka kaysa kanila. Kumbaga sa mas nalampasan ng Judah yung pagiging masama ng kanyang kapatid. Ng kanyang mga kapatid. Ganun ang nangyari. Kalain mo, sasakol pa. 14. Ako ang buhay na Diyos, sabi ni Yahweh. Ang ginawa mo at ang iyong nasasakupan ay hindi ginawa ng kapatid mong Sodoma at ng sakop nito. Tingnan mo ang mga kasalanan ng Sodoma. Siya at ang kanyang mga anak ay may maipagmamalaking kayamanan at kasaganaan sa buhay. Ngunit hindi sila marunong tumulong sa mga nangangailangan. Naging palalo sila. Bukod doon, gumawa sila ng kasuklam-suklam na mga bagay. Nang makita ko ito, pinarusahan ko sila gaya ng iyong nalalaman. Ang kasalanan naman ng Samaria ay wala pa sa kalahati ng iyong kasalanan. Mas matuwid siya kaysa sa iyo, sapagkat mas maraming kasuklam-suklam na gawain ang iyong ginawa kaysa sa kanya. Sa iyo, babagsak ang bigat ng kahiyang akala mo ay nararapat sa iyong mga kapatid.
sapagkat higit na kasuklam-suklam ang iyong gawain. Kaya, mararanasan mo kahihiyan at kadustaan, sapagkat sa mga ginawa mo'y lumabas pang mas mabuti kaysa sa iyong mga kapatid mo. Totoo, kita mo nga naman ano. Ako ang buhay na Diyos, sabi ni Yahweh, ang ginawa mo ang ginawa mo at ng iyong nasasakupan ay hindi ginawa ng kapatid mong Sodoma at ng sakop niya. Sinasabihan ni Yahweh yung Israel mismo. Particularly yung Judah. Yung ginawang kasamaan ng Judah ay nalampasan pa niya yung ginawa ng kanyang kapatid na Sodoma. Tingnan mo ang kasalanan ng Sodoma. Siya at ang kanyang mga anak ay may maipagmalaking kayamanan at kasaganaan sa buhay. Ngunit hindi sila marunong tumulong sa mga nangangailangan. Yun ang naging kasalanan ng Sodoma. No? Ika nga, mayaman ang Sodoma, pero hindi naging matulungin sa kanyang kapwa. At yun ang kasalanan niya, maliban pa sa Diyos-Diyosan. Naging palalo sila, kaya pinarusahan ng Sodoma. Bukod doon, gumawa sila ng kasuklam-suklam na mga bagay. Yun nga yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Na makita ko itong pinarusahan ko sila gaya ng iyong nalalaman. Ang kasalanan naman ng Samaria, itong main city ng northern Israel, ay wala pa sa kalahati ng iyong kasalanan. Mas matuwid siya kaysa sa iyo sapagkat mas maraming kasuklam-suklam na gawain ang iyong ginawa kaysa kanya. Sa iyo babagsak ang bigat ng kahihiyang akala mo ay nararapat sa iyong mga kapatid sapagkat higit na kasuklam-suklam ang iyong gawain. Talagang mas grabe ang ginawa ng Judah kaysa naman sa ginawang kasamaan ng Samaria at ng Sodoma. Kaya sa Judah, ibibigay ang pinakamatinding parusa ni Yahweh. Kaya mararanasan mo ang kahihiyan at kadustaan sapagkat sa mga ginawa mo'y lumabas pang mas mabuti kaysa sa iyo ang mga kapatid mo. Yung Sodoma nga at Samaria. Thank you po, Tata Bert. 53. Ibabalik sa dati ang Sodoma at ang Samaria. Ibabalik ko sa dati ang Sodoma at ang mga sakop nito. Ganon din ang Samaria at ang kanyang nasasakupan. Saka pa lamang kita ibabalik sa dati mong kalagayan. Dadanasin mo ang bigat ng parusa at ang kahihiyang bunga ng iyong ginawa. Ito'y magiging pampalubag loob sa Sodoma at Samaria. Kung may balik na sa dati ang Sodoma at Samaria, saka lamang kita ibabalik sa dati mong kalagayan. Hindi ba't sinisiraan mo ang Sodoma noong panahon ng iyong kapalaluan? Noong hindi pa nalalantad ang iyong kasamaan. Ngayon, ikaw naman ang nalagay sa gayong katayuan. Ikaw ngayon ang usap-usapan ng mga nasasakupan ng Edom. Ikaw ngayon ang kinasusuklaman ng Filisteo. Ngayon ay dadanasin mo ang bigat ng parusang bunga ng iyong mahalay at kasuklam-suklam na pamumuhay. Ibabalik sa dati ang Sodoma at Samaria. Bago kasi ibalik ng Diyos na makarecover ang Judah, mas uunahin ng Diyos na tulungan o makabalik ang Sodoma at Samaria. Dahil nga sa yung hindi mas grabe yung ginawa ng dalawang kapatid na ito ng Judah. Kaya mas una silang makaka-recover kaysa sa Judah. Hindi ba't siniraan mo ang Sodoma noong panahon ng iyong kapalaluan? Noong hindi pa nalalantad ang iyong kasamaan. Ngayon ikaw naman ang nalagay sa gayong katayuan. Ikaw ngayon ang usap-usapan ng mga nasasakupan ng Edom. Ikaw ngayon ang kinasusklam ng Pilisteo. Ngayon ay daranasin mo ang bigat ng parusang bunga ng iyong mahalay at kasuklam-suklam na pamumuhay. Yan ang sinabi sa bayan ng Judah. Tata Bert, 59. Ang walang hanggang kasunduan. Ipinapasabi ni Yahweh,
Ilalapat ko sa iyo ang parusang angkop sa pagsira mo sa tipan at pangako. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ko ng kasunduan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Kung magkagayon, maalala mo noong ikaw ay bata pa at mapapahiya ka sa sarili mo kapag nakasama mo na ang mga kapatid mong nakababata at nakatatanda sa iyo. Sila'y isasama ko sa iyo bagaman hindi talagang kabilang sa tipan ko sa iyo. Gagawin ko nga ang aking pakikipagtipan sa iyo. Sa gayoy makikilala mong ako si Yahweh. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan, matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Oh, Ito na naman ang propesiya Yes. sa New Covenant. Correct. No? Ang ganda. Ipinapasabi niya, ilalapat ko sa iyo ang parusang angkop sa pagsira mo sa tipan at pangako. Yung pagsira sa tipan at pangako, ito yung Old Covenant o yung Mosaic Covenant. Kasama na dyan pati yung Abrahamic Covenant. Noon kasi nagkaroon nga ng ganyan, no, ng tipan o covenant ang mga taga-Israel, ang mga taga-Juda kay Yahweh. Ang problema, noong una okay. Kaya nga nabihisan ng gusto ng mga taga-Israel. Later on, nung sumamba sila sa Diyos-Diyosan, iniwan nila si Yahweh, yun, naging masama ng mga taga-Israel. Binaliwala nila yung Old Covenant o yung tipan at yung pangako. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo noong ikaw ay bata pa. Yan ang Old Covenant o Mosaic Covenant. Ngayon ay gagawa ako ng kasunduan para sa atin. Hindi ito masisira. Yan ang everlasting covenant na sinasabi ng mga pare ngayon. Yan. Kung magkagayon, maalala mo, noong ikaw ay bata pa at mapapaya ka sa sarili mo. Kapag nakasama mo na ang mga kapatid mong nakababata at nakatatanda sa iyo, posibleng mga kapatid niya na yan, yun na rin nasusundin eh. Sila'y isasama ko sa iyo, bagamat hindi talagang kabilang sa tipan ko sa iyo. At gano'n, no? So, hindi pala sakop noong una, pero i-consider na din, ha? Gagawin ko nga ang aking pakikipagtipan sa iyo. Sa gayoy makikilala mong ako si Yahweh. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan. Matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Dito talagang binanggit na naman yung tungkol sa New Covenant. Binanggit na ito dati doon sa aklat ng Jeremiah, ngayon dito binanggit na naman. Talagang yung unang covenant kasi hindi din na pagbago ng gusto ang mga taga-Israel, particularly ang Juda. Kaya dito muling ipinangako na naman ni Yahweh ang na magkakaroon sila ng bagong tipan ng mga taga-Israel. Grabe no, Oo, dito binanggit na naman. No? Sandaling patawad ko ang lahat mong kasalanan, matitikop. Totoo, di ba ngayon parang hindi ako karapat-dapat, diba? Ayun. Dahil sa akin. Yes. May problema na siguro yung Yung mic microphone mismo natin. po, hindi na po yung battery. Opo, Microphone. microphone po. Patignan natin kay Ariel. Yeah. Ariel, calling. Yung Calling. microphone natin, sana maayos. Correct. Hello. Ayan. Pasintabi po, Tata Bert at Linda, ang aking reflection dito, okay lang. Alam kong ayaw niyo na ako kumanta, pero magpipraise lang ako. Magpapasalamat lang ako dahil... Oo, basta sila eh. Oo. Safe na ako kumanta. Yan ang ano ko. Kasi yung ikakanta ko, more of yung pagiging anak ka ng Diyos. Dito kasi binanggit yung bata. Parang, sino ka ba? Ano ka ba sa Diyos? Yun. Kung okay lang po, mabilis lang yun. Yan ang, Sige. okay lang ba Tata Bert? Kahit pa wala-wala ang ano. Dahil malaki lang ang pasasalamat ko talaga sa Kanya. At nako, alam nila Tata Bert at Ate Linda yun. Talaga. Kaya ialay natin to. Kahit malit na ako sa trabaho ko, yakan mo na. Diyos muna tayo. Yes. Pero okay. Yan. Namumula na ako, kinakabahan. Ito pala. Bilisan ko lang po Sige lang. O, di ba nawawala-wala pa yung may kakasali na loob ko eh. Ito kayang gamitin mo. Na lang yan. Ano po, Tata Bert? Okay na Baka po. mas okay ito. Hello. Ayan. Pag galing po sa singer, baka. Hello. Lord. Ayan. Parang sinasabi dito
pinili ka ng Diyos, hindi ka niya ikinasusuklam. Dahil lahat ng, kung ano man nagawa mong pagkakamali, lahat yan ay pinapatawad na niya. Basta lang, sa Kanya ka lang. Yan. Sensya na po Paalay lang po natin to kay Lord. Naramdaman na ng mga aso, umalis na. Opo. Alam na nila. Joke ko na lang. Joke lang. Okay lang po. Who am I that the highest king will welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. His love for me. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. Realize He has ransomed me, His grace unseen. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. Oh, I am who You say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Ayan, salamat po. So yung sa akin lang, huwag natin kakalimutan na kahit ano yung naging kasalanan natin, gumawa tayong mabuti. Doon na lang natin maibabawi kay Lord. Tsaka yung nasa tinatatakot natin. Kunwari, ang dami mong kasalanan. Naku, baka wala na ako lugar sa Kanya, wala na akong lugar sa puso niya. Siya lang po ang tanging yayakap sa atin. Kaya yung mga ginawa ng mga Israelita, kita niyo naman, niyakap pa rin sila ni Yahweh. At sinabi ni Yahweh, magiging anak kita ulit, walang problema nun. At may ibibigay akong isasakripisyo ko yung sarili kong anak. Dahil yun nga, Jesus died for us. So yun lang sa akin. Thank you po. Napakaganda rin po nung mensahe binanggit ni Anje, at maganda rin po yung mensahe na nakuha natin sa ating binasa ngayon, no? Napakalaki ng kasalanan ng Israel. Pero despite of that, nagkaroon ng kapatawaran sa bandang huli. Nakarecover ang Israel. And look, where it is now. Yes. Ganyan din po sa tao. Ang tao ay tao, kaya prone na magkamali. Huwag lang tayong maglalagi doon sa pagkakamali na yan. Alam natin na may Diyos, bumalik tayo sa Kanya. Bumalik tayo sa Kanya. Talagang ang problema nandiyan dyan Kapit lang tayo sa Kanya at maiintindihan niya tayo sa ating pagkakamali na yan. At sa bandang huli, may reward din tayong ibibigay malamang sa atin ng Diyos. Kapit lang tayo sa Kanya
At hanggat maaari, iwasang magkamali. Yan lang sa akin. Thank you so much, Tata Bert. Mm. At syempre dahil malapit ang Holy Week, please po, ito yung pagkakataon natin na magsakripisyo tayo. Bigay naman natin sa Kanya, diba? Kaya mamayang gabi po may online prayer vigil po, 10 p.m. Sa mga gusto pong manood ng replay, dito pa rin po sa Facebook, meron po sa YouTube, Anthony Rivera-AGT, sa mga proyekto at paano nagsimula si Senior, AnthonyRivera.com, and bukas, Tata Bert. Bukas, yung 180th lecture bago po ang gamutan. Remember, regular healing day pa rin po bukas. Ha? At para doon sa mga miyembro, nagkaroon naman na tayo ng notice, no? Tungkol sa ating magiging activities. Basahin nyo na lang po yun sa inyong, lahat naman ng team meron noon eh. Basahin nyo na lang po yun and then get in touch with your team leader. Okay. Thank you so much po. God bless.